Diba? Wow. Pag nandito ka, at least dito sa part na to, kahit na maraming nasa building, meron pa rin buuin mo. Ayan yung mga tower, guys. Yung world's tall. What's up guys? Welcome again sa aking channel and we are back para gumawa na naman ng Malaysia vlog guys. And for today, ang pupuntahan natin ay ang KL Tower o mas kilalang Menara Kuala Lumpur. And ngayon, ito yung route papunta rin ng Petronas Twin Tower guys, kung naalala nyo. Naglakad din ako pero this time is mas malapit siya kasi nasa 900 meters lang from my kung saan ako tumutuloy, unlike dun sa Petronas Twin Tower na nasa 2 kilometro. So mas malapit ito and parang mga 10 minutes lang mahigit yung lalakarin ko papunta dun, no? And alam niyo ba na ito ang pinaka mataas na telecommunication tower sa Southeast Asia and pang-7 siya sa buong mundo. So, isa rin ito sa mga pinaka-popular na tourist spot dito sa may Malaysia. Kaya naman, isa talaga ito sa mga tinarget ko na puntahan, no? And lalapitan natin siya and alamin natin kung makakakyat tayo sa taas or hindi. Kasi wala rin akong reserve na ticket. So, on the spot akong bibili, no? And check natin kung magkano yung price para makakakyat sa taas, no? Ayan yung paligid, guys. And kung makikita nyo, masasilip na natin siya dito, no? So, ayan. Tawid na tayo. Ngayong araw na to medyo mainit yung panahon, no? Ang minsan mali-mali yung weather. May nakalagay kasi sa weather na uulan ngayon, pero napaka-unpredictable din niya, katulad sa Singapore. Yung tipong mainit, tapos biglang aaraw, biglang kukulimlim, tapos lilintik ng ulan, ganun. Pero yung talaga, yung feeling talaga sobrang yung pagpapawisan ka talaga, ganun siya. Ayan. Ito yung nilalakaran natin ngayon. Ngayong araw na to hindi na ako gumamit ng Google Map, no, kasi dinaanan ko nga to noong unang araw ko, kaya medyo kabisado ko na siya. And tingnan nyo, mayroong Shell dito, gasoline station, nakakatuwa naman dito sa may kanan. Ayan. Pag nakita nyo itong Malaysia's Bank or AmBank guys na building na ito, kakaliwa kayo papunta dun sa KL Tower, no? Ito yung way niya. Ayan. Diba? So hanapin lang natin yung pinaka entrance. So dahil mainit yung panahon na yan, nagkap ako, no, para medyo may protection tayo. Although pinagpapawisan pa rin ako. Then after natin kaliwa dun guys, ayan, kaliwa din tayo ulit dito. Ayan. Kasi pag dumiretso kayo dito, papuntang papuntang Petronas Twin Tower. So ngayon, ito yung dinadaanan natin guys. Meron pa rin mga matataas na building dito. Ang ganda, may mga halaman dito. Mas matangkad pa sa akin. Yan, sobrang lapit na niya. Grabe, sobrang taas nga niya, oh. Akala ko mas mataas yung sa Busan Tower. Mas mataas to, oh. Pag sa malapitan, teka, hindi na natatakpan na siya ng mga dahon, mga puno. Ayan, oh. Grabe, ang taas. Okay, na yan guys, nakita ko na yung pinaka-entrance, KL Tower Malaysia. Then, dito lang tayo mag-proceed. I think didiretso pa tayo. Pwede na siguro dito, no? Ayan, pumasok na tayo sa loob, kumaliwa tayo. Kasi doon mayroong bus stop doon, no, na pwede kayong sumakay. Ayan. Ayan, tuloy pa rin tayo sa paglakad. Mga 5 minutes of walk pa siguro from the doon sa gate, or baka 3 minutes lang, ganun. Ayan. Meron na naman tayo yung andito, KL Tower. Welcome. Namaste. Benvenuto, sabi. Wow.
Dito pa lang nakakamangha na siyang tignan kasi sobrang taas niya. Itong lugar na to patok na patok din talaga, no. Ibig sabihin itong Malaysia, patok na patok din talaga sa mga kano, no. Ang dami kong nakikita talagang kano na nagaano. Doon sa hostel nga lang namin parang ako lang yung Asian, or mabibilang mo lang kasi sa kamay yung Asian, siguro mga 5, 3 ganyan, pero more on mga kano talaga yung ano na namamasyal dito sa Malaysia. Yan. Grabe, ang haba din pala ng lalakarin mo from the entrance. Tingnan mo, parang paikot siya, oh. Ayan. Pero at least nasa harap na natin siya, oh. Eh, merong mga naglilinis ngayon doon, oh, sa taas. Ayan yung mga kasabay kong naglalakad ngayon. Mga kano. Pare-parehas kami nagtitiis sa init. Sa Klook guys, pag gusto nyong umakyat sa may observation deck tsaka yung sky terrace, nasa 2,051, no. Pero kapag Malaysian ka, nasa lang siya, 617. Ganun yung difference guys. Mas mahal kapag non-Malaysian ka o yung mga nagtuturist dito. Double the price talaga siya. Ayan, naglalakad pa rin tayo papunta ron. Pero pwede rin guys, hindi nyo isama yung sky terrace. Kunyari, observatory deck lang yung gusto nyo. Teka lang, i-check ko yung price. It's 906. So mahal yung sky terrace, nasa 1,592. So kung pares nyo na siya kukunin, mas makakamura kayo. Parang makakamura kayo ng around 500 pesos. So kung kunin nyo na parehas, diba? Para mas makamura kayo. At the same time, nagawa niya siya parehas. Ayan, finally takano na rin tayo sa mismong kung saan talaga yung entrance niya. Ayan, KL 421 meters tower. Dito ayan, nabalas silang nagpapapicture, and siyempre nandyan ang KL Tower. And meron ding mga nagtitinda ng mga dito, mga drinks. I think mamaya na tayo magpa-picture dito, no. Unahin na natin yung pagpasok sa loob. At saka masyadong mainit. Sobrang init, as in pawis na ako guys. And ayan, oh, ang ganda ng nila dito. Oh, may pa-carpet sila. Carpet to na mukhang grass. Ayan, oh. Talagang binuo nila, no, mula dun hanggang dun sa mismong pinaka-entrance niya. Yun na yan guys, nandito na tayo sa KL Tower, di ba? Wow, pag nandito ka, ganyan yung magiging view mo dito. Sigurado mas maganda kung nandun ka sa pinaka mismo, dun sa may sky terrace mismo, no. Yan, lapit na tayo guys. Sine-check natin kung magkano pag dito ka ng ticket, no. At least meron na tayong idea na nasa 2,000 siya kapag sa Klook, no. So hindi lang natin alam kung mas makakamura ba tayo dito or mas magandang sa Klook ka na lang mag-book. Yan yung malalaman natin, no. So yan, lapit na tayo. Okay, dito sa kanan guys, merong self-service ticketing kiosk. And doon merong Santino's Pizza. So malamang dito tayo. Meron naman mga mag-a-assist sigurado eh. Ayan. Ayan yung pricing nila guys, no? So combo is 100 ringgit or pumapatak siya ng 2,400 for the combo. And ito naman yung mga price nung kunyari kung observation deck ka lang, it's 80. Tapos sa sky terrace is 140, no? Ayan. Parang mas mura kung sa Klook ka kukuha kasi parang nasa 2,000 lang siya. Sa Klook kasi guys is 2,051 lang siya. So mas makakamura kapag sa Klook. Yung combination na siya ng package na siya ng observation deck tsaka sky terrace. Mas mahal siya kapag dito ka mismo bibili. So pag pumunta kayo dito guys, mas advice ko sa inyo na mag-Klook na lang kayo.
Sayang din yung matitipid nyo, nasa 400 pesos din, di ba? Tapos kung may promo code pa kayong magagamit, edi mas minus pa yun, di ba? Yun lang. Hindi ka sa Kulok naman guys, kumbaga the day before kayo pumunta rito, doon dapat nakapag-reserve na kayo kasi hindi pwede yung on the spot siya, no? Tinanong ko kung pwede kong gamitin, kunyari magpo-purchase ako ngayon pero naka-date siya for tomorrow, hindi daw pwede. Eh mas mura sa Klook ng around 400. Paano ba to? Nandito na kasi tayo eh, parang gusto ko na sanang pumasok kaysa bumalik pa ako for tomorrow. Yun nga lang, sobrang laki ng difference, nasa 400 pesos din, di ba? Paano kaya to? I think wala na akong magagawa guys, kundi ano na lang siguro, ang i-avail ko na lang is yung observatory deck. Dahil yun yung mas mura. At least maranasan man lang natin yung pag-akyat, di ba? Hindi man tayo makapag-sky terrace ngayon. Ayan. Mas makakamura, yun yung natutunan ko kailangan talaga. Dito sa Malaysia, one day before kayo pumunta dun sa mga tourist spot na kailangan ng ticket, is i-book nyo na sa Klook guys kasi mas mura talaga siya. May mga dito, may mga tourist spot na mas makakamura kasi kayo kapag doon kayo sa mismong ticket booth, no? Pero dito, mas mura sa Klook. Yung na-observe ko na mas mura is yung sa Petronas Twin Tower. Mas mura naman pag doon kayo bibili, yun nga lang, kinabukasan din. Pero dito kasi naman, mas mahal siya, pero on the spot, pwede ka nang pumasok sa loob. Ganun siya. So ngayon, ayan. Dito na lang tayo siguro sa kiosk. Tapos, dito nga pala guys, hindi sila tumatanggap ng cash. Bali, card talaga yung gagamitin nyo. Cashless sila. It's either Visa card yan. Yan yung mga tinatanggap nila. Oh. Visa card, pwede rin yung mga Mastercard, ganyan. And ayan, bili na tayo. I will buy. Pag-passes na lang tayo. Observatory deck. Your name pay? No, it's Visa. Visa. Yeah. Observation there is indoor. This one, you're 18. First floor, yeah? Yeah. Where you from? From the Philippines. Philippines. This one, yeah? Yeah. Buti na lang may nag-a-assist dito. This one. You tap here. You want to go for the glass ball? Prepare me upstairs. Discount. It's already added. Fail? Maybe you need to enter your card. Okay. Wait, yeah? You already activate your card? Yeah. Ginamit ko yung Maybank ko na Visa card guys, hindi siya gumana. So ang ginamit ko yung GCash, yun gumana siya. So ngayon magpapa-security check na tayo. Ayan, security check. Ayan, kapag observatory deck guys is dito sa right side, tapos pag sky deck sa left side siya. Ayan. Ayan, let's go. Ayan, nandiyan na yung mga kasama natin. Okay. Oh, sorry. Ang ganda rin ng loob. Okay, for the observation, TSZ. Observation. Okay, dito na tayo. So yung natin binayaran pala dito is 80 ringgit or nasa 1,000 plus, no? Ayan, CR. 1,000 plus sa peso. Ayan, dito na tayo guys. Ayan yung itsura guys. Ayan, mayroon din dito sa mayroong gifts and souvenir store dito. Ayan. Ito yung makikita pag nandito ka sa observatory deck. Wow. Grabe ang lawak ng makikita mo. Diba? So 362 guys, no. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano mga dito makikita. Pero dito mayroong mga ganyan, mga souvenirs na pwede niyong bilhin. O pricey sila. Diba? Oh, may chupa chups. Puti yung sinama. Ayan. Diba? Sobrang lawak. Grabe. Kapag wala ka dito sa taas, di mo makikita kung ano yung itsura mismo nitong Kuala Lumpur. Grabe. Oh.
Ang ganda. Sobrang lawak ng makikita mo. What more kapag nasa ano ka, di ba? Sky terrace ka. Observatory deck pa lang to, ha? Grabe. Oh. Sana malinaw siya sa camera, no? Kasi yung sa alamin niya, parang medyo, ano siya, parang malabo. Tingnan niya. Ayan, ang kagandahan niyan, meron siyang ganito. Yun nga lang, sigurado may bayad yan kasi may pasukan ng coins. Yun. Yun na yun. Yung Petronas Twin Tower. Dito pala siya sa side na to. Wow. Grabe. Ang ganda. Tapos dito sa ano, mayroong ano dito na mini store sa mismong observatory deck. Yan, yun yung mga drinks. Nandiyan ang mga drinks. Yan, mga snacks. So, pwede kang magano dito, no? Tumambay ng matagal. Kasi hindi ka magugutom. May pagkain, eh. Wow. Grabe. Oh? Ito hindi crowded, no? Kahit na ano ngayon, Sabado ngayon. Ini-expect ko na magiging crowded siya. Grabe, ganda. Oh? Diba? Anong masasabi nyo? Ang ganda, diba? Buti na lang. Kahit di natin maano yung sky terrace, at least dito sa observatory deck. Same lang yan. Ang pagkakaiba lang kasi nun, yung wala siyang ceiling na ganyan. Open siya. Ganon siya. Diba? And syempre, mas mataas yun compared dito. Wow. Akala ko kailangan pasukan ng coins to guys, pero hindi, gumagana siya. Karaniwan kasi yung ibang tower, ano talaga, kailangan mo ng pasukan ng coins. Pero ito hindi, gumagana siya. So for free siya. Ayan. So check pa natin yung ibang side. Diba? Grabe. Yun yung isa pang ano dyan, no? Tower. Nakalimutan ko kung anong tawag dyan. Isa rin sa mga pinagmamalaki nila. Grabe. Dito sa observatory deck, makikita nyo rin yung mga ano din lang, yung plaque of recognition for being isa sa mga ano na tourist spot. Katulad nito, yan. Di ba? Ito yung matindi, oh. Best Brand Award, Nation Pride. Diba? Marami silang award na natanggap. Ayan, meron pa dito guys. Wall of Fame. Grabe. And dito mas crowded compared kanina dun sa dun sa kabila. Ayan. Oh, ano to? Meron ding ano dito. Coffee vending machine. For 6 ringgit. At least dito sa part na to, kahit na maraming matataas ng building, meron pa ring part na ano, no, na parang may forest or mga park ba yan. Ang dami pa ring puno doon, no. Di ba? Tapos nun, after nun, puro building na naman siya. Di ba? Dito sa observatory deck, makikita nyo yung world's tallest tower, yung ano nila dito. So, from the tallest, ngayon ko lang nalaman na hawak ng Japan. Ayan o, Tokyo Sky Tree from Japan. Ayan, 634 meters. Then, sinundan ng Canton Tower sa may Guangzhou, China. 600 naman siya guys. Ayan yung itsura. Di ba may mga natututunan pa tayo dito. Then CN Tower Toronto, Canada naman. 553.3 na sinundan ng Ostankino Tower, Moscow, Russia. Then after nyan is yung Oriental Pearl Tower, Shanghai, China ulit. Parang maraming hawak ang China pagdating sa mga tower, no? Maraming tower na maano sa kanila. After nun yung Milad Tower from Iran. Siyempre after Iran, yung pampito nga, which is kung nasaan tayo ngayon, ang Menara Kuala Lumpur, no? Dito sa may Malaysia.
with 421 metres ba? Yun ba yung ano na basa niya? Then sinundan siya ulit ng China sa may ano naman, Tianjin TV Tower. Ayan siya. Then after nyan, China ulit sa may Beijing, which is the Central Radio and TV Tower. After nyan, sa Ukraine naman guys, KYIV TV Tower. Tapos Uzbekistan. After ng Uzbekistan, Kuwait. After Kuwait, Kazakhstan. After Kazakhstan, Latvia. Riga, Latvia. Then Berlin, Germany. Ayan siya. And lastly, itong Malaysia ulit. Minara Alor Star Kedah. Ayan, Malaysia ulit. Buuin mo, ayan yung mga tower guys. Yung world's tallest tower. 'Di ba? Yan siya. Medyo nagulat ako no kasi hinahanap ko kung nasaan yung South Korea. Kasi ilang tower din yung inakyat ko doon, yung Busan Tower tsaka yung bandang sa Changwon. And hindi siya kasama. Hindi siya kasama sa tallest in the world, no? World's tallest tower in the world. 'Di ba? At least kahit paano itong pang 7th tallest in the world na ano natin, na akyat natin. 'Di ba? Achievement. Achievement ba? Pwede bang achievement na may tuturing? Grabe yung China, no? 4 sa tower nila yung pinakamataas. Yan, no? Gaganda ng itsura ng mga tower, oh. Iba-iba yung design, no? So ang napuntahan pa lang natin itong sa Malaysia. Sana no. Pwede bang yan pangarapin na mapuntahan lahat ng tower na to? 15 tallest tower in the world. Grabe, ang dami niyan. Pero dito pa lang satisfied na ako. At least dito man lang nakaakyat and nakapunta. Nag-reflect na siya sa GCash ko guys, no? And yung kinaltas niya sa akin is 1,080. Yun yung conversion niya, no? 80 ringgit dito sa Malaysia. Tapos 1,080 yung kinaltas sa akin. So, kung sa Klook nyo siya kinuha in advance kayo nag-book, nasa 900 plus lang siya. Actually, parang 905 or 910 pesos lang siya. So, mas makakamura kung doon kayo guys. Napapamahal ako. Ayan. Akala ko kasi pwedeng on the spot na mag-book mismo sa Klook. Ayan. Anyways, ayaw ko na rin naman bumalik pa dito kasi marami pa tayong mga pupuntahan na iba eh. Kaysa yung pabalik-balik ka, 'di ba? Kunya nandito ka na, tapos babalik pa ka pa kinabukasan. Kumbaga pagod din ba? Okay na 'yan. At least na-inform ko kayo regarding sa pagbubuk sa Klook, no? Na pwede nyong gamitin in the future kapag nandito kayo, mag-advance book na kayo. Kung mapapansin nyo guys, mayroong mga ganito, no? So, itong naka-drawing na to, siya mismo yun, no? So, yung ano na yun, yung lugar na yun, itinatawag na Istana Budaya or mas kilalang main venue ng mga theater, musical theater, ganyan. Classic concert, opera. Yan siya. And yung capacity niya is 1,412. And makikita nyo naman siya dyan. Tapos, kung ano nyo yun, ayun siya yung sa kulay green na yun. Yan. Hindi lang yan, meron din sa ibang side pa. So, kung mahilig kayo magbasa-basa, yan, makikita nyo siya. Tapos dito naman, kung papansin nyo yung Petronas Twin Tower, no, meron din nakalagay dito na, ito yan, Matic sabi niya, which is yung ano nila, noong 1935, mayaman ito sa mining and plantation, no. And during the Second World War, sabi niya, naging military office itong ano na to. Yun nga lang, hindi ko alam kung nasaan yung mismong building dyan. Kung siya ba yun, hindi ko sure eh. Ayan. Diba, meron pa tayong mga man natututunan.
Maliban sa makikita mo yung nagagandahang view mula dito sa observatory deck. So halos 1 hour na akong nandito guys, no. So iikot ko kayo once again ng isang beses, mabilisan bago tayo bumaba. Yan. And marami pa ring tao. I think galing sila dun sa mismong Sky Terrace. Ayan. Then dito tayo pa sa side na to. Dito. Ayan, maraming mga foreigner. Ayan. Oh. Di ba? Dito, sige, diretso lang tayo. Mabilisan lang to guys, ha. Kasi pababa na tayo. Ayan pa yung ibang area. Siyempre, ilapit ko kayo. Medyo nakakalito pag mabilis, eh. Ayan. So, dito sa side na to, ayan, gaya ng sabi ko kanina, yung mga souvenirs. Ilapit ko rin kayo para makita nyo, para magkaroon kayo ng idea. Pero para sa akin, parang ano siya, overpricing. Para sa akin lang naman, ha. Nakakaintindi pala sila ng ano dito, English. Ano ba yan? Sinabi kong overpricing. Pero totoo naman kasi. Pero expect mo na once na nasa tourist spot ka. Ganyan talaga yung mga price. It's either nasa times 5 or nasa times 10. Minsan yung ano. Pero parang dito nasa times 2. Pero kung may pambili ka, ayan, oh, bili ka. May mga mugs dito. Yung shot glass, meron din sila. And ayan, oh, aeroplanong mga maliliit. Then ayan. Tapos hindi mawawala yung mga ref magnet. Ayan. And ayan, nakabalik na tayo dito guys. Ngayon dahil nalibot ko na kayo ng 360, hanapin na natin ang exit. And ayan, pa-exit na tayo. Ayan, nakabalik na tayo ulit guys, or nakababa na tayo ulit. And yan yung pinaka-entrance kanina, and yung kiosk kung saan tayo nagano ng ticket. At mainit pa rin. Kasi ngayon ano na 2 o'clock, 2:13. Ayan. Yeah, baba na tayo. And labas na tayo since nag-stay tayo dito ng 2 hours mahigit. Sulit din sa yung pag-akyat ko guys, no, kahit nasa observatory deck lang tayo, at least nakita natin yung ang tawag dito, mula sa taas yung ano ng Kuala Lumpur. At the same time, 7th tallest tower in the world to guys, di ba? Saan ka pa? Tapos dito sa Southeast Asia, siya yung pinaka tallest. For the price, sobrang sulit naman siya, no? Kasi ang ganda rin ng makikita mo talaga doon sa taas. Buti na nang mayroong mga available na mga store na ganyan, no? Kasi nakakapagod din talaga yung pag-akyat, tas nakakagutom din. Ayan. Eh, nandito yung ano, you know, KL Tower. I love KL Tower. After dito guys, pupunta naman tayo ng ZEP Kuala Lumpur. Bali, yung lugar na yon parang concert theater siya. Manonood tayo ng concert niya yung araw na to. And siyempre, isasama ko kayo dun, no? Pag nandun na tayo, papakita ko sa inyo yung lugar. And right now, ayan, exit na tayo. Dito na tayo umexit. At doon na tayo magkita-kita sa ZEP Kuala Lumpur. Ayan, bago tayo pagpunta doon guys, dahil nakaramdam ako ng gutom, kain muna ako and pumasok ako sa isang restaurant, and yung pangalan is Pop W Lim Fuyong, no? And yeah, hinihintay ko na lang yung order ko. Umorder ako ng lemonade tsaka yung parang spicy chicken nila. And let's check kung gaano ka-spicy. Actually, yung inano ko is medium lang, no? Hindi yung asin yung pinaka-spicy nila. Since may natitira pa kasing oras, 6 PM pa lang naman kasi magsisimula yung program na yon or yung concert na yon guys, no? Bali, dinadaluhan siya ng mga iba't ibang lahi or iba't ibang singer na galing sa iba't ibang bansa. And meron tayong representative doon, which is ang pangalan nila ay First One. Kung ano kayo sa kanila, kung kilala nyo sila guys. Bali, P-pop group sila sa atin. Isa sa mga sikat na P-pop group sa Pilipinas. Sakto kasi guys na nandito ako sa Malaysia and nakita ko na pupunta sila dito. Kaya sabi ko, sige, manood na rin ako. And support na rin sa kanila, diba?
And nakaka-proud na meron tayong mga P-pop group ngayon na nagpe-perform sa iba't ibang bansa. Dati is SB19 lang tsaka Bini ang nai-invite, pero ngayon yung mga iba nating P-pop group is nai-invite na rin, di ba? Nakaka-proud kasi nakikilala yung talent ng mga P-pop group natin. At least kahit pa paano ito rin yung first time nating makakita ng concert hall dito sa Malaysia and makakapasok. The same time makakanood tayo ng mismo concert. And dumating na yung order natin, guys. Ayan siya. With drinks na siya, no? For 18 ringgit siya, guys. Bali, itong na to is 13 ringgit. Tapos yung drinks natin is 5 ringgit. Ayan. Diba? Kain na tayo, guys. Itong pinaka niya, no? Rice siya, parang binudburan nila ng toyo. Toyo ba to? Ayan. Masarap. Parang lang din naman, regular na fried chicken lang din naman. And tapos ito yung pinakasawsawan niya. Ito yung merong depende sa'yo kung gaano ka anghang. Sakto lang. Okay lang din naman yung anghang niya, guys. Tamang-tama para sa akin. Ang gusto ko dito sa Malaysia, guys, kahit saan ka kumain, ang dami ng servings nila, as in, tingnan mo. Ang laki ng portion ng chicken, tapos ang dami ng kanin. Laging ganyan dito. Kaya sulit. Parang para sa akin, mura pa nga yung nila dito. Pagkain nila. Ang sarap nitong sawsawan na to, guys. Hindi ko kung anong lasa niya. Pero grabe ang sarap niya. Tapos at the same time, yung katamtaman. Buti na lang medium yung inano ko. Kasi kung sigurado kung yung inano ko pa dun sa pinaka-spice nila, hindi ko na siya makakain. Saktong mampagana. Sarap. Ayan, guys. Finish ko na, boss. Labas na tayo. Ayan yung store, guys. Ito. Top ang pangalan. Malapit lang actually yung dito. Yung KL Tower. Kung saan tayo galing. Yun. Mag-proceed na tayo papunta sa pupuntahan natin. And nandito na ako sa location, guys. So nandito lang ako sa labas muna, no. Bali papasok tayo sa loob. Ito yung building kung nasaan yung ZEP Kuala Lumpur, kung saan gaganapin yung concert na sinasabi ko, no. Ayan yung paligid niya. Sa mga event kasi na ganito, guys, pinagbabawal talaga yung yung ganitong camera. Pero pwede naman yung cellphone lang, no. Pero itong gamit kong camera pinagbabawal dito sa event na to. Kaya hindi mo na ako pumapasok at hindi ko maisasama itong camera na to. Bali, itatago ko lang siya niyan. Ayan. Bali, ang nakalagay dyan is Mirana Eco World. And papasok ka sa loob para makapunta ka dun sa ZEP Kuala Lumpur. And pasok na ako niyan. Yung ticket nga pala, guys, nakuha ko lang through online. And wala siyang bayad. For free lang siya. Kaya siyempre dahil for free at nandito naman na tayo sa Malaysia, kaya ayan, manonood tayo ng free concert, di ba? Ayan, papasok na ako sa loob and mamaya na lang ulit, guys. Bali, na-claim ko na yung guys, no, yung ticket. Actually hindi ticket, yung parang bracelet na ganito. Yun yung katunayan na papasok ka sa loob and dun ko siya claiming. Ang kakaiba dun sa pag-claim is yung face, dito, yung parang i-scan lang yung mukha mo, ganun siya. Kasi yung pag-register kasi kasama rin yung pag-i-scan sa mukha. Ganun siya. So, pag na-recognize ka nung nila, then, yun, bibigyan ka na nito. Then, pasok na tayo. Actually, nasa tayo ngayon, G level. Yung nasa pinaka-basement, yung concert hall. And right now, yan, actually marami ng kanina nandun na ako sa pinaka-basement. Kaso nandito nga daw sa G level yung pagkuha nito. Yan, pasok na ako doon. Here to shine. Thank you.
This festival is proudly hosted by KBS World. Guys, lumabas na ako no. Bali tinapos ko lang yung performance ng first one. Ayan, yung Zip Kuala Lumpur. Diyan sila nag-perform no. Ayan, kung papasok ka dyan sa gate, ayan, dyan sila nag-perform. And 5 yung kinanta nila doon no. And nakaka-proud kasi ang daming natuwa doon sa performance nila. Kasi magagaling talaga sila guys. And yung vocal nila, tapos yung appearance pa nila, talagang pangmalakasan. So ngayong araw na to, yung nagawa natin is pumunta sa Zep Kuala Lumpur, yung concert hall nila. Nakapag-attend tayo ng concert. At the same time, nakapunta tayo sa may KL Tower no, na 7th tallest tower in the whole world no. And syempre sa Southeast Asia, yan ang number 1. Kaya naman, ayan, nandito ako ngayon, pauwi na. And grabe, inaabot na naman ako ng gabi. Everyday na lang dito sa Malaysia, inaabot ako ng gabi kasi nag-enjoy ako sa guys, paglalakad-lakad or paglabas-labas. As in araw-araw halos ginagabi na ako. At dahil dyan guys, diyan ko muna tatapusin itong vlog na to, hoping na nag-enjoy kayo and samahan nyo pa rin ako sa aking mga gawing vlog dito sa Malaysia guys. And that's it for today guys. See you again sa mga susunod kong vlog dito sa Malaysia. Bye!